Bantog ang tagsa ka December 8 bangod sa selebrasyon sang kapistahan sa Our Lady of the Immaculate Conception sa pila ka kabanwahanan sa Iloilo kag pila pagid ka lugar sa Panay Island. Apang magluwas ni ang mga petsa ang gindeklarar man nga isa ka special non-working holiday bilang pagdumdum sa Our Lady of the Immaculate Conception bilang principal patroness sang pungsod Pilipinas. Ano ba lang importansya sini sa pagtuo sa mga Katoliko nga Pilipino? Hibalon ta sa mga aga sa Spotlight. Makapuso sa sining mga tinion makaupod na nagikan sa distrito sang Molo sanday Michael Osimco, founder kag siya Ricardo Angelo Arungayan III, formation director kag sacred art expert nga si Yancy Tupas, president sang Camareros de Iloilo Santissimo Rostro de Jesus, para istoryahan ta ang nagahilapit nga kapistahan sang Our Lady of the Immaculate Conception. Good morning mga sirs kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning. Good morning to hello sa mga viewers. Okay, thank you very much for your time today, sirs. Ano bala ang buot silingon sang Camareros de Iloilo Santissimo Rostro de Jesus kag ano gid ang tinutuyo sang aton organisasyon? Ang meaning sa Camareros de Iloilo, amo ni siya ang mga grupo nga may ginaalagaan nga mga holy images. Kag ang Santissimo Rostro de Jesus meaning niya Holy Face of Jesus, which is ang Holy Face amo nang ginbilin ni Jesus sa aton sa paagi kay Santa Veronica sa isa ka tela nga ginpahid sa iya nga guyas sang ara siya sa pakadto sa Kalbaryo. Thank you, sir. Ginakabig nga patron saint no sa Pilipinas ang Our Lady of the Immaculate Conception. Ano ang significance ni sa aton nga mga Pilipino? Ginatawag naton nga pueblo Amante de Maria ang Pilipinas, kundiin ato na patrona principalya amo si Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Nga agi na konsiderar ini bangod kita nga mga Pilipino may dako kita nga paghigugma sa mahal na Birhen Maria. Ginakonsagrar ang aton nga pungsod sa mahal na Birhen Maria ilabi na gid sa Immaculada Concepcion. Kay sa bilang isa ka Pilipino, we are very family oriented. And one of this family orientation that we have is our love to our mother. Kaangay sa isa kalapsag. Nga kung isa gani kalapsag na gutom may kinahanglan, una yagid ginapangita ang iya iloy. Kag kita man sa tion sang aton pagkinahanglan, sa tion sang aton kasubo, ang una naton nga ginapangita ang aton iloy, kag ang Dios nagpasalig sa aton nga mayara kita isa ka iloy. Wow, that's very good to hear, sir. No? Ginakabig ta nga isa sa mga dogma sang simbahan Katoliko ang Immaculate Conception. Pwede ta bala ma-explikar sa viewers naton subong kung ano ang kahulugan sini? The dogma o kung ang dogma nga ginatawag sang Immaculada Concepcion, isa ini siya kapag tulunan. Sang simbahan nga kung sa diin nagapati kita nga si Maria ginpanamkon nga wala sing sala nga panublion. Kita nga mga tao nga nagkari sa sini nga kalibutan, no, kita may ara na kitaya sang sala nga panublion. Ina nga sala dala naton halin sa kasalanan nga pagsuay ni Adan sa sugo sang Dios. Pero si Maria ginpreserbar sang Dios para sa ano nga kinahanglan siya tagaan sang sina nga pribilehiyo. Kay bangod si Maria ang magadala kay Kristo diri sa kalibutan. Kag sa pagpati, kag sa pagtulunan sang simbahan sa aton Marianology o kon Marian Theology nga ginatawag, dira naton makita nga kinahanglan ang iloy o kun ang vessel, no, nga magadala sang Dios sa kalibutan dapat wala sing dagta sang sala. Kay nga sa mintras bisan isa ka segundo nga si Maria nadagtaan sang sala, antes ya ginbunag si Kristo. Amuna siguro ang tion nga basi dag-on kita sang panulay. Amuna ginpreserbar sang Dios
ang mahal na Birhen Maria kag siya ginpanamkon nga wala sing sala nga panublion. Sa subong, sir, I believe nagapatigayon kamo sang exhibit nga ginatawag Iloy. Natuhoy ini sa mahal nga Birhen Maria. Ano ang pwede masaksihan sang mga luyag nga maglantaw sa sini nga exhibit? Aton masaksihan ang nasari-sari nga imahe kag titulo sang aton Birhen Maria. Kag ang ini nga mga imahe laragway ini sang pagtuo naton nga mga Pilipino, ilabi na gid ang pagtuo kag debosyon sang aton mga Iloy. Kay tungod ang Iloy nagapati kami nga ang pangamuyo sang isa ka Iloy tama gid siya kakusog. So ang aton nga mga nanay malapit gid sa tagipusoon ni Jesus kag malapit sa tagipusoon sang iya nga Iloy. That's why Mama Mary nakarelate gid siya sang balatsagon sang isa ka Iloy. Katahom sang mga images naton dira, sir, no? Pila ka mga lugar sa Iloilo kag sa Panay ang maga-celebrar sang kapistahan sang Immaculate Conception. Ano ang panugyan nga luyag naton ipalabot sa mga pumuluyo kaangot sa sini nga selebrasyon? Diri sa Iloilo, no, may mga lugar kita nga nagaselebra sa kapistahan. Kaangay sang Uton, Tansa, Concepcion, kag maramo sang kinalain-lain nga lugar diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pero apang sa ikibalo sang tanan, ang fiesta sang Immaculada Concepcion hindi lamang para sa fiesta sang isa ka duog, kundi fiesta sang bug-os nga simbahan nga katilingban. Ginakonsiderar ini tatlo ka cross kon tatlo ka holidays of obligation. Ini siya sa simbahan gina-require ang tanan nga magsimba. Kay ang December 8 is the same value, no, as all of the Sundays. So September 8, December 25, and January 1. And the feast, ang kapistahan sa Immaculada Concepcion, ginakonsiderar ini nga holiday of obligation para sa aton nga mga Katoliko, kita obligado nga magsimba. So hindi lang ni siya kapistahan sa pila ka lugar diri or duog diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kundi kapistahan sang bug-os nga katilingban sang Santa Iglesia Romana Katolika. There you have it, mga kapuso. Thank you very much, sir, for that very informative and blessed talk with you guys this morning. I hope you have a blessed day, and sa liwat, good morning.